Hi guys! So, continue to sa ating vlog. Ay, baba ko lang yung ano. Kumusta kayong lahat? Hindi ko muna i-off yung wifi. So, ayan, nakapag-relax ako finally. Relax naman ako dito eh. Nag-ano lang ako, nanonood ng TV, nag-edit, nag-chill. And then, ninantay ko rin yung husband ko na mag-contact sa akin. Kasi ngayon, bakit tuloy? Ayun yung unan ko. Ngayon kahapon kasi walang trabaho si husband ko. So yung ginawa ko, walang trabaho yung husband ko. Ang ginawa ko, wala. Wala akong ginawa. Mag-ano muna tayo, mag-chika minute muna tayo kasi hindi ako nakakapag-chika sa inyo eh. Namiss ko kayo. Namiss ko kayong kamaritis yan. So magkukwento lang ako guys ha. May ano na ako. Gusto ko lang mag-chismis. And gusto kong i-take yung opportunity na to na makapagpasalamat ako kay Tita Sonia. So, guys, i-story ko lang sa inyo kung bakit ako nandito, bakit magkasama kami ni Tita Sonia. Si Tita Sonia po is from Hawaii. Pero dito siya lumaki for 15 years. Simula nung 15 years or 18 years basta from Tolosa Leyte. From Tolosa Leyte po siya. And then nakilala niya ako sa vlog ni Kuya, ni Ate Charing. Doon niya ako unang nakita. Itago ko lang yung bilbil ko, no. Doon niya ako unang nakita and kwento niya sa akin. Sabi niya, nakita niya ako, dumaan ako sa vlog. Hindi pa ako vlogger ng time na yon, sabi ni Tita Sonia. Finally, hindi na daw puro mga bakla yung nakikita niya, hindi na puro lalaki, meron daw babae. So, 5 years na akong nagbablog. Simulan naging may timang TV. 5 years na, more than 5 years na. Kasi July or August ba ako na-monetize guys, 'di ba, sa YouTube. So alam niyo ng mga ng mga subscriber ko from the start na nag-support sa akin, sa mga followers ko sa Facebook and YouTube. Alam po nila 'yun na alam po nila kung paano ako nag-umpisa mag-vlog. Alam nila yung kwento ng buhay ko kasi yung kwento ng buhay ko for 5 years nasa public. So, nagpapasalamat ako sa inyong lahat guys kasi nandyan pa rin kayo nakasuporta sa aking vlog. Kahit nawala na si Kuya, nandyan pa rin po kayo nakasuporta sa akin. So, nakita ako ni Tita Sonia sa vlog ni Ate Cha, and then, ayun, hanggang sa inintroduce ako ni Ate Cha, tinulungan ako ni Jing Astor, tinulungan ako ni Ate Cha, hanggang sa naging ganap na vlogger na ako. So, si Tita Sonia, matagal na po namin siyang taga-suporta. Matagal na po namin siyang followers, subscribers sa aming YouTube. Actually, hindi po siya subscriber sa aking YouTube. Opo, kasi po, pinasubscribe niya yung kanyang yung pinag-subscribe niya sa akin yung YouTube ko kasi hindi naka-subscribe. So every time may upload ako, hindi siya na-update. Kailangan niyang i-search. So i-search niya talaga yung namin, yung YouTube channel para mapanood niyo yung mga upload namin. And then hindi kami sa live kasi sa tuwing nagla-live ako, hindi niya maabutan, tulog na siya. Ganon. Minsan lang niya mapanood na nagla-live ako or minsan niyang maabutan na naka-live ako. So, ano ba yun? Ayun. Ganta ka ba ba sa inyo? Yes. Pero hindi na lahat, ko na lang. So, ayun, si Mama Dax, binigyan niya po ng bakasyon. Tapos, ako din po binigyan ng bakasyon ni Tita Sonia. Kaya kami ni Mama Dax, nagpapasalamat kami from the bottom of our heart. Nagpapasalamat kami kay Tita Sonia kasi binigyan niya po kami ng opportunity or binigyan niya kami ng pagkakataon para makapagbakasyon. Bihira lang po yung magbibigay ng bakasyon na ganito katagal. Like, dumating si Tita Sonia dito ng December 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So kami ni Tita Sonia magsasama kami ng 15 days. Kasi hanggang Manila pa ako. And then si Mama Dax hanggang 27 kasi hanggang 27 lang kami dito sa Tacloban. So mag-early check out kami kasi yung flight namin pabalik ng Manila is 7 AM. Kami na lang dalawa na uuwi
Kami lang dalawa yung uuwi ni Tita Sonia doon sa Manila. And then, si Mama Dax is uuwi din siya sa Cebu kasi darating din si Mama Walen. Darating yung mama ni Chrislyn at saka ni Sia. So, mag-ano din si Mama Dax, mag-spend din ng New Year doon sa Cebu, kaya bumabiyahe pa siya. Tapos ako naman, sasamahan ko si Tita Sonia doon sa Manila kasi mag-stay pa kami ng Manila for 3 days. Doon kami mag-stay sa Pasay, sa Heritage Hotel. Kasi gusto ni Tita Sonia doon dahil ako, di pa ako nakapunta doon sa Tita Sonia, second time na niya, third time. Malapit lang kasi paglabas mo ng Heritage Hotel, di ba nandun na marami ka nang pwedeng mabilhan, tapos malapit lang din sa, anong church ba yun? Nakalimutan ko. Malapit lang sa church ng nasa dila ko. Baclaran Church, 'di ba? Malapit lang. So, ayun, makakabit na naman tayo ng Manila. As in, guys, blessed kami ni Mama Dax kasi nandyan si Tita Sonia, binigyan niya kami ng bakasyon. Blessed din naman po kami sa inyo kasi nandyan pa rin po kayo nanonood sa amin. Malaking tulong na po yun. Sana po wag niyo pong i-skip yung ads. Yes po, please. Huwag niyo pong i-skip yung ads. Hayaan niyo lang yung ads na yan. Kasi yan po yung nagsasahod sa amin. Kung i-skip niyo po yung ads, wala po kami masasahod. Wawa naman po kami. Cheers. So, ayun. Nag-i-enjoy kami sa aming bakasyon. Kasi, yun, iga, tulog, kain. Lalo nandun kami sa Manila. Uy, grabe. Ang dami namin natutunan kay Tita Sonia actually. Kasi nga, syempre, hindi naman kami mayaman. Tapos, yung mga pagkain na, doon, kumain kami sa Texas restaurant, siguro yun. Kumain kami doon, tapos, syempre, hindi ko naman first time kumain ng steak, kasi nakakain ako ng steak nung dinala ko ni Tita Rona doon sa Boracay. Nakakain ako ng steak. Hindi ko lang na-remember. Basta steak at saka may yung potato na parang yun yung partner niya, walang kanin. Steak at saka potato. Tapos, no second time na, yun na, hindi ko pala alam na bago pala umorder, meron pa palang complimentary. Di ba, binigyan kami ng bread, mainit na bread, complimentary, and the next is starter. Hindi namin alam, nakala namin order na kagad ng main dish. So, starter muna, then may mga choices doon. Yung pinili namin is chicken, and then next is yung main course, and the next dessert. Tapos, pa kami, tawag nito, cocktail ba yun? Margarita. First time ko nakainom ng margarita. Masasabi ko sa sarili ko na sobrang blessed ko kahit na sobrang dami kong pinagdaanan ngayong taon. As in, guys, stress, pagod, maraming panuhot sa likod. Pinag-facial pa pala ako ni Tita Sonia. Dami ko kayang lubak-lubak dami ko namang lubak-lubak talaga sa muka. Pero natanggal yung mga sumpa dito, yung mga whiteheads, blackheads, natanggal. Pinano ko ni Tita Sonia, pina-facial ako. Kami dapat ni Mama Dax, kaming tatlo dapat. Kasi sabi ni Tita Sonia, dapat bakasyon tayo, dapat facial tayo, mag-relax tayo, mag-massage tayo. Kaso si Mama Dax ayaw niya magpa-facial kasi maganda din naman yung mukha ni Mama Dax kahit hindi na facial. So kami lang ni Tita Sonia yung nagpa-facial. After nagpa-facial, pumunta kami ng nagpamasahe kami ng tatlo ni Mama Dax. Kami whole body kami, 60 minutes kami ni Tita Sonia. And then si Mama Dax naman 60 minutes din, pero sa back part lang ata si Mama Dax, hindi ata siya nagpa-whole body. Ayun, ang dami naming na-experience dun sa Manila. Nag-stay kami dun sa 5-star hotel dun sa Makati. And then, ito yung pinaka-the best na nangyari bago mag-end yung 2025, guys. Nakompleto ko yung 9 days na Misa de Gallo. Kung hindi dahil kay Tita Sonia, kaya sobrang laki yung pagpapasalamat ko kay Tita Sonia. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ko makakompleto yung Misa de Gallo. Dahil for sure kung nasa Cebu lang ako, nandun lang ako sa bahay, hindi ako magsisimba. Oo. May mga chance na muntikan ko nang ma-miss yung simbang gabi kasi
matagal ako nagigising, minsan nauuna pa yung alarm ko magising sa akin, or nag-alarm pero hindi ako nagising, yung mga ganun. Yung mga ano, yung parang, yung God gumagawa ng paraan para makumpleto ko. Kasi alam niyo yun guys, si Tita Sonia nagising na siya eh. Syempre, hindi niya kami ginigising kasi baka ayaw namin magsimba, or gusto pa namin matulog. May alarm naman kami. So, si Tita Sonia, kasi para hindi siya madamay sa amin, hindi siya madamay, kasi madadamay siya pag hindi kami nagising dito, tas si Tita Sonia magantay lang sa amin na magising kami, madadamay si Tita Sonia, maliliit din siya, hindi siya makakapagsimba. Oo. Ayun nangyayari, ano kami, kung magising si Tita Sonia, kasi siya palagi yung unang magising talaga, ako yung pinakahuling nagigising. Pag nagising na si Tita Sonia, tapos pag na ano na namin, next naman si Mama Dax yung magigising. Tapos ako na naman, one time guys, nung first, hindi yun first, siguro mga 4 days or 5 days ata ng simbang gabi, si Tita Sonia na brown out, si Tita Sonia umalis na, tapos pagising ko, si Tita Sonia umalis na, pagising ko brown out, tapos si Mama Dax, hindi rin nagising, kasi si Mama Dax hindi rin siya nagising. So, kailangan kong magsimba, kailangan kahit na late, magsimba ako. Pero pagtingin ko ng oras, pa lang, nasa 4:07 pa lang siguro yun. So, yung start ng misa is 4 o'clock. So, sabi ko, ko, kahit na malate ako, basta maka-attend ako ng simbang gabi. Pero dapat, yung parang, kailangan makaabot ka talaga, di ba, sa misa? Kasi kung maabot ka ng kalahati na yung misa, wala nang yun. So, ayun, finally nakaabot ako. Tapos, pagka next day na, si Mama Dax hindi nakasimba nung time na yun, pero nagsimba pa rin siya. Kasi dalawa kasi yung schedule ng mass namin dito, dalawa kasi yung schedule ng simbang gabi. Meron sa umaga yung 4 a.m. and meron din sa 7 p.m. ng gabi. So, pagka kinabukasan naman nun, ang ingay. Pagka kinabukasan naman nun, si Tita Sonia. Tapos, si Tita Sonia na una magising. Syempre, tapos na siya nag-ayos. Lumabas na siya. Tapos sunod si Mama Dax. Akala ni Mama Dax, nagising na ako. Pero tumalikod ako, natulog ulit ako. So, hindi na ako ginising ni Mama Dax kasi akala niya nagising na ako. Umalis na si Mama Dax. Guys, ang sarap ng tulog ko pagising. Wala ng tao. Ako na lang mag-isa. Tinignan ko yung tinignan ko yung phone ko. Pa lang, 4:09 or 10 siguro yun. So, syempre paggabi naliligo na kami paggabi para pagka kinabukasan diretso bihis na kami, hindi na kami naliligo kasi malilate kami kung maliligo pa. So bihis na lang, toothbrush, tapos wala nang ayos, diretso na ako sa labas. Buti na lang kasi timing, yung pare papasok pa lang, tapos ako din yun pa yung pagdating ko. So nakaabot ako, sabi ko gumagawa talaga si Lord ng paraan para hindi ko ma-miss yung simbang gabi. Kasi parang hindi ko naalala, siguro nung bata pa ako, nakumpleto ko yung simbang gabi. Kasi yung nanay ko, yung lola ko, palagi kaming dinadala sa simbahan noon. Sunday, simbang gabi. Simbang gabi kasi sa amin, alas 2, alis na kami sa bahay kasi alas 3 or 3:30 mag-start na yung simbang gabi. Kwento ko lang. So, hindi ko naalala na nung malaki na ako na nakumpleto ko yung simbang gabi. Ngayon lang, thank you Lord, thank you, na nakumpleto ko, thank you so much Tita Sonia, nakumpleto ko yung simbang gabi ng dahil sa kanya. Kaya, hindi ko talaga ito makakalimutan guys. Ang dami kong pinagdaanan ng 2025, pero thankful ako kasi nalagpasan ko, and then, sana ngayong 2026, no more stress na, wala nang sakit sa ulo, and sana malagpasan namin ng asawa ko yung mga problema namin, yung mga dumadaan ng mga trials, sana malagpasan namin yun. So, yun lang. Share ko lang sa inyo. Guys, kasi gusto ko magkwento. So, ang dami nang ginap sa buhay. Pag nasa Cebu ako, nasa bahay lang ako. Maghapon ako dun sa bahay. Tapos, yung tulog ko, wala na sa oras. Nagpapasalamat ako kasi simula nung nakapagbakasyon ako, yung pinaka maaga ko natulog is alas 12. Or alas 11. Kagabi natulog ako alas 10. Natulog ako ng alas 10. Tapos nagising ng alas 3. Alas 3:30. So bukas, wala namang masyadong, meron pala tayong ganap bukas. So bukas, kasi yun yung gusto ko dito kasi sa Tacloban. Pag Christmas, matanda bata na mamasko.
Oo, matanda bata na mamas ko dito. Kaya wag kayong mag-ano kung makikita niyo ako mamamas ko ako bukas kasi excited na ako mamas ko bukas guys kasi nga excited ako sa candies. Tapos kung merong ibibigay na cash, tatanggapin ko, 'di ba? Tapos um pag after naman nun meron kaming party doon sa lugar nila Tita Sonia. Oo, may party tayo pero hindi ko lang alam kung makakapag-vlog ako, siguro baka hindi. Kasi ano 'yun, um family, ano yun, family gathering, family party. So, um, hindi ako pwede naman ako mag-vlog doon, pero ayoko lang mag-vlog kasi gusto kong i-enjoy yung party. So, yun lang guys. Ngayon, pupunta tayo doon sa bahay nila Mama Dax kasi andun pa sila Tita Sonia tsaka sila Mama Dax. And then, pupunta na ako doon. Kanina pa ako dito. Well, ano naman, sabi naman ni Tita Sonia na, okay may timang if, ayaw mo kasi nagano sila doon yung nag-chill. Ayaw mo mag-chill dito sa labas. You can go anything you want. Anything you want. Kahit saan ka pumunta, okay lang. Sabi niya, free naman ako kung ano yung gagawin ko. Yan naman yung sabi sa akin ni Tita Sonia. Mabalik ako doon. Doon ako sa hotel kasi mainit kanina. Ngayon, punta na ako. Picture muna ako, guys. Nagdo-doorbell mag-isa. Sa labas na tayo. Lakad lang tayo. Labas tayo kayo, magdi-dinner tayo. Baka doon mag-dinner eh. At saka inantay ko yung tawag ni husband ko. Kaya, bago ako umalis, nag-usap muna kami ni husband. Pagod si husband, naawa ko kay Giting kasi pagod siya sa trabaho niya. Dahil, pagbago kasi yung barko, pagod yung katawan niya. Kasi, magbubuhat siya ng mabigat. Pero, gumagaan yung trabaho niya kapag malapit nang matapos yung barko na ginagawa nila. So, siguro mga 2 to 3 weeks, pagod siya. Then, pahinga, mga relax yung trabaho niya. 1 week. Ang ganon. Nawa ko sa kanya. Kasi kung pwede lang, kung stable lang yung trabaho namin dito, kahit hindi na siya magtrabaho eh. Diba guys? Nawa ko sa husband ko. Diyan kami nag-stay. Kung ano-ano pinag-uusapan natin. Ayun. Chika kami ng husband ko. Sabi ko sa kanya, sige, magpahinga ka muna. Mag-ano ka muna dyan. Kasi alam ko kakain pa siya. Sabi niya, sige, kakain muna ako. Kumain ka muna dyan. Mukha alalahanin kasi busog pa ako. Sabi niya, kumain ka na. Sabi ko, busog pa ako. Ano mo ko alalahanin. Kasi pag ako nagutom, kakain talaga ako. Kaya sa mga nagsasabi dyan na marami na kaming ipon kasi abroad yung asawa ko. Uy guys, kung alam nyo lang, wala pa kaming ipon, di pa kami tapos nakapagbayad sa mga utang namin. Naloka ako, may nag-chat sa akin. Sabi niya sa akin, hi Day. I-share ko lang sa guys ha. Sabi niya, hello Day, kumusta? Sabi ko, okay lang Day, Merry Christmas. Sabi niya, Merry Christmas Day. Sabi niya, Day, yung pamasko ko. Sabi ko, sama ka na lang sa akin, mamamasko ako bukas. Sabi niya, ha? Namamasko ka pa? Sabi ko, oo, syempre. Sabi niya, di ba abroad yung husband mo? Sabi ko, oo, bakit? Sabi niya, ba't ka ba mamamasko? Kami na lang mamamasko sa'yo. Sabi ko, porket abroad yung husband ko, di na ako mamamasko. Sabi niya gano'n, mamamasko kami sa'yo, Day, kahit ano lang, 500. Sabi ko, ha? As in, magde-demand ka pa talaga sa akin. Sabi ko, Day, wala akong trabaho, Day, pasensya na. Wala akong trabaho, yung husband ko lang yung may trabaho. Tapos, yung husband ko, hindi siya namumulot ng pera dun sa Japan. Pinagtatrabahuan niya yun. Oo, sabi ko sa kanya ganun. Tapos sabi niya, okay lang yun, Day. Abroad naman yung ano mo, asawa mo. Hindi na ako nag-reply sa kanya kasi nag-visit ako sa kanya. Makapag-demand ng 500. Nakakainis.
Meron pa isa. Meron pa akong isang ano. November pa lang nag-chat na sa akin. Sabi niya, nagde-demand siya ng rocking chair para sa baby niya. Yung parang, hello, di ba kayo makapag-antay? Kung merong ibibigay, yung Christmas is hindi naman about sa paghingi, di ba? Parang, ay, nako, talaga ba? Magbigay tayo naman guys, is magbibigay naman tayo kung gusto natin magbigay, di ba? Tsaka kung may extra tayo. Krisis kaya ngayon yung Pilipinas. Pero wag naman sana nating wag naman tayong magde-demand sa tao. Kasi hindi mo alam or hindi natin alam yung pinagdadaanan niya financially, di ba? Sana kung ano lang yung kayang ibigay. Or kung magbibigay man, pasalamat. Kung hindi magbibigay, di pasalamat din, di ba? Huwag naman sanang magde-demand. Tsaka wag niyo gagamitin yung porket abroad yung husband, may karapatan ka nang humingi. No, hindi yun. Ang hirap-hirap ng buhay doon sa abroad. Tapos pag hindi nabigyan, sasama yung loob. Wag naman po sanang ganun. Alam ko nanonood ka sa vlog ko. Kasi updated ka sa akin. Ito lang kumari yung masasabi ko sa'yo. Wag ka sana magde-demand. At kung hindi ako makapagbigay sa'yo, kasi yung inaanak ko, hindi pa naman siya nangihingi sa akin. Bata pa siya eh. Hindi pa niya alam yan. Ikaw na nanay ka. Huwag mo sana ugaliin yung parang obligasyon or ano, kasi nasa ano yan, yung parang nasa orientation yan. Bless. God bless you. Adia Madison. Nasa orientation yan na yung ano ng mga ninong para para maging guide sa inaanak nila, hindi para hingian ng kung ano-ano cash regalo kapag Pasko o birthday, di ba? Wag naman po sana nating ikasama ng loob yun. So yun lang.